magtindog, magampo ta diha sa Ginoo. Let us pray. Lord, ikaw ang magdihog sa imong alagad o Dios ng kabuntagon sa imong balang espiritu Ginoo nga sa diin ang imong mapulong, imong iplastar o Dios sa imong galamiton ining atapna aron ang imong gustong ipaabot o ipadangat Ginoo sa imong mga kanakan ining adlaw mao kay Ginoo ang matuman ug mahitabo nasayad kami nga ang tanan Ginoo nga among gihimo imo kini Ginoong giniyahan ug imo kini Ginoong ginatabangan aron ang imong ngalan usab Ginoo mapasidunggan ug mahimaya kanamo. Bless Lord bisan pa man ang among mga aktibidades dining mong iglesia. Lord, this is your ministry and not ours. And we are praying, Lord, na whatever the output, whatever the returns, this is the thing, Lord, nga mo glorify gyud kanimo, mo himaya gyud kanimo, muday gyud kanimo. Bless kami karon, kapusan kam siyawa, Lord, nga mosamok sa mga Ginong pagsimba ug pag-alagad kanimo. Dalay gud ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atong tema sa tibok bulan, the power of the cross. Ang gahom sa cross, mga kaigsunan. We believe that more than 2017 years ago, Jesus Christ died on the cross. Jesus Christ niadto dito sa Kalbaryo, iyang gihalad, iyang gitahan, ang iyang kinabuhi, aron ang kasalanan sa tibok kalibutan, matagad kapasayloan, o iyang kining mainluan. To those who believe in Christ, they will have eternal life. To those who believe in Christ, their sins will be forgiven. Sumaw ni siya ang mensahe nga atong ginatutukan magkaigsunan ug atong gipasalamatan ng Dios nga siya mao ang Ginoo nga naghalad sa iyang kinabuhi aron ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon igsoon. Now, ingon pa sa John 3:14 and 15 basahan nato usab. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. So, importante kayo, masayra nimo unsa diyang nitabo kang Moises o sa mga Hudyo dito sa kamingawan o dito sa disyerto sa kaning panahon. Ug ngano man, nga gikumparar kini ni Jesus, nga ang anak sa tao bitayon sab diya sa cross og ang tanan kuno o bisan kinsa kuno nga motuog kaniya dili gid malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. So importante kay sa tao nga masayod ug makaila nga naa di ay nahitabo dito sa kamingawan, dito sa deserto nga ang mga bitin nga nangatake sa mga Dios panahon nga mututok sila sa tumbagang bitin nga gitukod ni Moises, dili gid sila madutlan og la sa bitin ug dili sila mga matay mga kaigsunan. Susama karon nga ikaw igsoon nga nasayod nga dunay Kristo nga miani sa kalibutan, nagpakatao, namatay, gilansang dito sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan, aron sa imong kapasayloan, sa imong mga kasalanan, paghinlo sa imong kinabuhi. Payon sa balang sulatan, kung ikaw mutuog musalig kaniya, makabaton ka sa buhing dayon. Nay mga kanani no mura confusing understanding. Iyon nila kung ang kamatayon ni Jesus dito sa cross kapasayloan sa tanan, ug pasabot ang tanang sala napasaylo na. Ngano man nga wala pa napasaylo ang uban. So that's the part, the confusion and the arguments. Mga kaigsunan, inani lang kasimple. Imo na tong simple ang atong pagsabot. Ang tambal gihimo para makaayog sakit, tama? Tama no? Right. Wala pud pasabot nga naitambal ayo na tanang sakit. Hello. Pag yung gagnay pa yung chisik, wa na'y malabdag ulo. Wa na'y kaluntraw, na may chisik. No. Pag malabdag kang ulo, sa imong baton, imong tumaron ang mong tambal, aron mayo ka. Wapod ni. Ang kaluwasan, gihimo na ni Jesus, mutong kanta. He said that it is done. It is finished in the cross of Calvary. It is done. I did it. I died for it. So ang imong baton, you just believe. It is me who died for your sins. It is me who saved you, who rescue you. Kung ikaw mutuo ka nako, mo epekto kini sa imuhang kinabuhi. Mo epekto ang maong saad sa Ginoo kung ikaw igsuon mutuo kang Ginoong Hesus. Nga siya mo yung namatay ug nagdilansang dito sa cross Calvary. Now, ang atong another part, verse of that theme, 1 Corinthians 1:18.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Tinan kay ko ni Pablo gyud mo ba no? Sa mensahe nga gipasulat sa Ginoo sa kinaping Pablo kay murag klaro kayo siya mangnulti, diretsuhan ba? Kay ngunya kay ang pagwali sa cross alang kanila nga padulong sa kalaglagan, kabuhangan. Sa ito ba, ang pagwali sa cross sa mga taong di mo tuwan ni, ang pagwali sa cross sa mga taong di mo dawat ni, kabuhangan ni sila ha. Kabuhangan sila ang pagsimbag, paglagad sa Diyos. Yung paimnon, siguro beer ni, o hinibra ni, mo ilang kalipay. Muto, hindi kabuhangan. Magbit-bit ang isang kagalo na, awa na, hindi buang. Ilang, bit-bit kag Bible, grabe pre. Dako kag Bible pre. Igaan ka. Pero isang kagalon gibit-bit. Huwag gibit ka, pre. Lain kung ikaw na isa na. Mga kaigsunan, for them that perish, the preaching of the cross is foolishness. But for you, it is the power of God because you are saved through it. Naluwas ka, pinaagin ini mga kaigsunan. Now, ang atuang topic for today, a life's journey. Ang biyahe sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi sa kalibutan, biyahe ra ni. Dahil ang uban, kadyot ra kayo mo biyahe. Namay mamatay. Sa katuig, kapag iway tuig. Napag inapastiyan, gawas lang kalit. Kadyot ra kayo yun. Ang kinabuhi sa kalibutan, biyahe ra ni. Biyahe ra. This is a journey. Biyahe ni siya nga, di siya magdugay nga musangko lagit ka na kay sakuanan na kay kinutbanan igsoon. Muni nga karon atong tan-awon unsay klasiyas kinabuhi nga atong kinabuhi ingon nga nagbiyahe ta ning kalibutan na. Colossians 1:10. Ingon diri that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work. It is a singular form, every good work. Matagbuhat. And increasing in the knowledge of God. Now, let us check it. Sa atong kinabuhi zone. Are we walking worthy of the Lord? In all pleasing? Pagutanon na natin ng kagalingon, no? Lord, naglakaw pa jud ko nga angayan, diha kanimo sa tanan jud nga kaymayaan. No? Kumbaga may ba, Lord, malipay ka sa akong pagkinabuhi. Malipay kay ka, Lord, sa ako ang mga ginahimo. Nalipay kay ka, Lord, sa akong mga pulong. Nalipay ka, Lord, sa akong mga actions. Nalipay ka, Lord, sa ako ang mga binuhatan ng kalibutan. In every work, good work, increasing in the knowledge of God. Mangutana na punta, nag-increase na ba ang atong knowledge diya sa Ginoo? To increase knowledge is not just memorizing the verses, but you know, pag-ingon sa Bible, God is love, you must love. God is good, you must good. God is faithful, you must be faithful. Hello. God is sacrifice, you must sacrifice. Makakon, tanaw na to, Lord, nagsakripisyo, nakako. May gugmaon, nakako. Ako nakatong matinumanon ni mong anak. Ako nakatong, that is the increase of knowledge. Amen? Dito kayo nga, balon pa na. Kapay, wali, pag ingon ng pastor na, linyap, sumpaya na dahil na nila, kay kabalo naman yun. That is not the increase of knowledge. The increase of knowledge is all about applying in ourselves. Amen. Muna ingon pa sa, na kingdom values, sometimes we are good to score the mistakes of other, but we don't score our own mistakes. Muna ingon dito nga, we should try nga mahimo kang kahayag. Dili try kundi work hard or work hard nga mahimo kang kahayag yun sa kalibutan. Ako na ba tong tao nga malipay gyud ang Ginoo sa akong pagkinabuhi? Fruitful in every good work. Hello. Ingon pa ni Kyle Strobel, ato nang basahon, the Christian begin. Christian life is not about arrival, but about learning the journey with God.
Kalami ni Kyle Strobel, no? Ingon ni Kyle, the Christian life is not about arrival. Ang kinabuhi daw sa Kristiyano, dili ni nga, salamat, na-Christian ako. Dili lang da. But about learning to journey with God. Lord, unsa jud ka maayo, Lord? Unsa jud klasiya sa kinabuhi nga imong gusto, Lord? Gusto ka kang musimba ko, gusto ka kang mag-ampo ko, gusto ka kang magbasa ko sa mong pulong, gusto ka Lord, nga mutabang ko sa mong ministry, gusto ka Lord, nga ako kang daikon, ako kang kantahan. That's about journey. Amen? Pagbiyahe. Increasing united with Him. Nga mo kuan pa tanong, mo musbaw pa ang ato ang gugma sa atong pag-alagad sa Dios. It is not about just teaching, but it is also about applying. Amen? Amen. What would you be today if you have not been a Christian? Kung wa ka na imong Kristiyanon karon, unsa ka klasiya sa imong kinabuhi? Kaya ninyo imagine nun? Can you imagine what kind of life do you have if you are not a Christian today? Basig ikaw itong, basig ikaw itong si kumari ba? Pirting sos na lang gina. Nagbuhay, tanawa, pirting na puputian daw. Tanawa, unsa tigibagno sana. Marami ang dagang kwarta. Kung ikaw ba itong ingon nga, imong i-away ang imong manok ron, abay ako. What kind, no? What kind? Itari, away, kabayo na, no? Ari, manok ron, abay ako. What would you be today if you have not been a Christian? Kung saka kang klasiya sa kinabuhi. Nga naa ka kung wa ka na imong Kristiyano. Pero kaya na Christian ka, dapat wala na to. Amen? Right. Kaya basig na Christian na po ka, whatever different, basig masundo, ginoon mo manggapon ra. Kung naaw ka din sa park, kitang yawa sa park. Ingon dito Christian dito, in Jesus' name, pahawa, Satanas! Ingon pong yawa sa Christian, pag sure dia ay, tag-iya kag park. Ingon siya, di pwede mag-evangelism diya sa bar. Amen? Eh, pastor, nga mo apel o grade. No, read sa police ba? Bar. Sa Davao. Apil po siya. Ganahan kayo siya. Pastor, ingnan ba niyang pulis, sir? Na-operasyon. Kaya dito mo nila mag-read daw sa hubo-hubo nga kuan. Irit. Kaya kinanglan mo sila sibilyan daw nga kuan yun. Apil-apil mo ginong. Basta ang paita. Kita sa siyawa dito, pag sure ay nag-iyak ang bar. What would you be today if you have not been a Christian? But because you're a Christian, you are changed. Amen? Dili ni change is coming. Change is now. Change is in you. Because Amen. Jesus changed your life. Amen? Ibag ko naman kata. Amen? Amen. Now, natay tulog ang punto, a life's journey, number 1, as a pilgrim. Sa imong pagbiyahe, kining pulong nga pilgrim, kanang, at other time, an stranger, langyaw ba? Dayo. Ngayon ka pilgrim, di ka taga dinha. So, niining kalibutan na, dili ta taga dinhi. Murang naikanta nga, this world is not my home, I'm just a passing through. Diba? Because world is not our home. Kining kalibutan, dili niya itong pulianan. We are all pilgrims in this world. Now, unsang klasya sa kinabuhi nga ito, kinabuhi as a pilgrim. Let us read 1 Peter 2:11. Dearly, begin. Ingon pa ni Peter, ni Peter, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. So ingon ni Peter, ingon sa pulong sa Dios, you are strangers, you are pilgrims, you have to abstain from fleshly lusts. Unsa man yung fleshly lust? Kanang mga kailibgon sa unod.
Pero wala ningon nga di pwede maibog. Ang gingon diri kanang i-absent nimo ang katong mga unod nun nga ginatawag na to tinguha. Hello. Pwede mo gyapon makras. Di ba yung adi na lang kung makras kay abstain man. Pwede makras. Pero kung huna ka o magtanaw ka nga bisig naka-jacket pero murag wa na isnina, that is place lilas. Hello. Jacket na to. That is place lilas. Abstain. Unya unsa pa gyud. Kini place lilas dala ni tanan. Dala tanan ni. Dili lang ni siya sa kanang unod nun gyud nga kanang sa mga fornications and adultery. Dili lang ni da. Kundili pati itong tanang ilugkon jud sa imong unod nun nga kwan pagpahigog. Nga imong gitinguhaan nga nag-war against the soul. Mo ni nakikumbate sa imuha. You have to fight for it as a pilgrim. Amen? Imo nang pakigbatukan. Igon pa gani sa bilang sulatan na ang marriage is honorable. Amen? Ang kaminyoon, honorable siya. O, bed is undefiled. Ano ito yun? Nasa Hebrews, chapter 10. So, ingon diri, we have to abstain. Kaya pulong abstain, likay ba? Di ka nga, alikon kay ko, di ko madutlan, bisag kinsa, magtintal na ko. Saksi, isa pa, kasi may pinakagwapa ron, mga laki, ng artista. Marian, bisag Marian Rivera pa, dool sa kuha na, nakaupo, sa inyo ko madutlan, likon kay ko. In Jesus name lang ako na. Dili, oy. Ang survivor ra gyud sa tentasyon, kabalo mo kinsa ra? Joseph. Si Joseph ra. Unsay ang gihimo? Ano ni survive siya? Dagan. Idagan siya. Hello. Idagan. Di ko muna abstain. Di mo na, alikon kay ko, Lord, tabangin lang ko, Lord. Wala. Dili na di mo mahimo. Ang imong banda na, likay. Nga, di ko magsugal. Di mo ko magsugal. Pero matanaw lang ko. Lugayan, ana, muapil na kag first trade. Pila yung first trade na. Muapil na ka. Mga kaigsunan, tining pulong abstain mong God, mulikay ka ba? Mulikay? Hello? Bisa kami ko pa ni mo maggalgal. Kung naali ko, di ka na tagayan. Kung lang ka, tigtagay. O, di ka tagayan, tigtagay ra ka kadugayan na, mutagay na ka na. Kaya nga, kunyara, ikaw ako sa abstain. Ang pulong abstain, likay ba? Likay. Kunya, pag-ampo. Amen? Amen. Ang tentasyon, dili man sala. Temptation is not sin. Muna yung na. But yielding temptation, ang pulong nga yielding, imo na siyang, at tuon na yun, himuo na yun nimo. That is sin. Diyan na ka makasala. Pero gitintal, palita si Joseph, gitintal sa asawa ni Potiphar. Kasala na Joseph, kay gitintal, ay nakasala ka Joseph, kay nakakita ka. Nanap ng Bible kasala Joseph kita, wala man. Pero nagulora siguro Joseph, sayanga to kasala Joseph, kung gisayangan siya, pero gawa man, di nga Bible ni dagan siya, o nagpalayo siya, o wala siya nagpakasala sa Ginoo. You have to abstain. Amen? Likay sugal, likay sa inom, likay sa unsa pa na? Babay, likay sa laki. Ang po siguro laki-laki no? Dari. Mura okay naman tanang diring laki. Wala may medyo laki guro dire. Abstain, amen? From fleshly lust which war against us as a pilgrim. Dayo rata diri sa kalibutan, this is not our home. Someday, somehow, ako mupanaw, ikaw mupanaw, kita mupanaw ng kalibutan na. So what kind of life na atong ikinabuhi ng kalibutan na? As a pilgrim, it is a life's journey. We are told by the scriptures to abstain from fleshly lust. Unsay buhato na to?
nagbiyahe man tas kalibutan. Ang imong himon is bring travel light. Pagdala o kanang suga, no? Pwede ispat, sa sulo o sa bukid. Kung ang lukay, imong anaon dayon, imong sulo. So na, di kayo kung kabalo mo himo ana. Ako ada, kutan ritso. Pero kimuha dahil luputo ni ko, lami dahil sa isulok-sulok, lukay pa mapan, no? Sulo, anang lukay ba nga luputon? So, para na kay kahayag, ug ang imong kahayag nga imong bitbiton kanunay sa imong pagbiyahe ni kalimutana, walain kundi ang pulong sa Dios. Psalm 119 verse 105, ingon pa sa balang sulatan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Always bring the travel light, and the travel light is no other than the word of God. Dili ni bud pasabot pod mga kaigsunan nga magsige na lang kag ana-ana dito sa ngit-ngit. No, kay sige sa pagsabot daw, bring the travel light. Usa kitong travel light, Bible. Na anak ka sa ngit-ngit, dili ana. Bud pasabot ani naa sa imong kasing-kasing kanunay imong gibit-bit igsoon. Amen. Napitaw uban po imong agod-agod ang Bible. Agod nga di na daw sa madutlan pag na Bible. Maglabad ang ulo imong tambal. Butang sa ulo. Ayaw po. Psychological, ano po na? Psychological, sa mo dahil nag-utok ni mo, naglama, di mo, ayun yun. Muna ang hospital, ay, gano'n nga, luhi ang mangko, ayaw yun. Tingnan yun nga, mabuhay ko, ano Gano'n, ang ato ang huna-huna utok, naghatag po o katabang. Pero makaigsunan, ang kasing-kasing, nimo ug ang imong kinabuhi ginatutukan pang-ayo sa Dios o kinahanglan kanunay o sa makanunayon magdala ka sa kahayag nga mao ang muhatag kanimong suga sa imong pagbiyahe ning kalibutan ang pulong sa Dios. For example, unsay bud pasabot ani? For example, na tentasyon, namang kay suga. Ngit-ngit man ang tentasyon. Ngay mo kana ngit-ngit man. So ba to, Lord? Ibangi ko Lord, dili ko matintal. Daghang klaseng tentasyon. Amen. Ang uban, tintalon nga kanang away. Nagtistingan ka ba? Mga kana siya, talawan man na. Di na masukol. Ang naong nga nasus, di ka na masukol. Nga kadungog ka na. Sa di masukol, tigbaso, tigbaso. Kaya Christian ka, patay. So sa bato ni mo, tentasyon na. No, that is temptation. So, what will you do? If you have the travel light, you know nga, Lord, ingon ka, bulahan ang nagpaubos. Kaya mong ipataas. Pero di ko kagwanta ni Ron, Lord. Human gini Ron. Ampo yun sa Ginoong likay. Amen? Kaya kung imong may tabo na igsuon, dana to, ingon na diya ang kangit-ngit nga ni kuyanap sa imong kinabuhi. So, kinanglan, dakag travel light. Okay. Unsa nga travel light imong gamiton na? Katong kang Jesus. Nagko ka tentasyon kang Jesus. Last na dito ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Mo po na igamit sa yawa. That is the three weapons of Satan. Gitintal niya si Adan as iba, gamit niya ang lust of the eyes, lust of the flesh, o pride of life, garbos kinabuhi. Antod karon mo na iyang gamiton. Tintalon ang imong garbo, tintalon ang imong mata, tintalon kanang mata nimo kanang bisan sa kita ba. Ay, kagwapo na lang sa iya mo sing machine. Mapalit lug ko. Oh, tentasyon mo na. Ay, kagwapo na lang niya. Unta maako siya. Tentasyon mo na. No? Tentasyon mo na. Dagan kayo, muna tentasyon na. Si Jesus Christ, si iba failed. But Jesus Christ succeed. Amen? Napagka si iba, pero si Jesus Christ nagmadinaugon. What Jesus Christ has been used sa pag-overcome sa mga temptation? He just used the scriptures. Amen? Tanaw siya dito, gigutom siya. Kung sa'yo kingo ni Sayawa, gutom ka, kay batoy mo ang pan. Yakaw na. Sa ingon ni Jesus Christ, wapo siya ningon, busog pa ko. Wapo siya ni anak, sige lang, kay busog pa ko. Sabi ko sa'yo, tayo kami sa gutom ko, kita busog. Ay, pamutbot. Pero nga, sige lang, maulaw mo ko, anak, iman. Bisa gutom, yaw yung busog. Pero ang mo ni Jesus Christ,
iyang gigamit ang pulong sa Dios. Ingon niya, ang iyang gikot, ang Deuteronomy chapter 8, verse 3. So, ingon dito, man shall not live by bread only. Ingon ni Jesus Christ. Satanas, ingon sa nasulat, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulong usap nga nagigikan sa Ginoo. Jesus Christ is always using the scriptures to fight the temptation, to bring the trouble life. Amen? Ikaduha mo, gyapon, word of God, katulong. Gamit niyang word of God. Now, ikaduha, as a pilgrim, bring trouble light. Number 2, check your heart. Oh, everybody, check your heart. Unsa maron na sa inyong kasing-kasing? Ang Ginoo bakaha? No? Unsa may kunahuna sa inyong kasing-kasing ron? Ang Dios bakaha, ang pulong bakaha sa Ginoo. Amen. 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 Atong i-check ang atong kasing-kasing, Lord. Unsa maging unod ani akong kasing-kasing, Lord? Basi mapuno na sa inyo ang mga young people, basi mapuno na sa yung crush. Wala ang Ginoo. Kaya kung dili kit agdon sa crush, ilak-ilak na yun. Sabi siya, wala ko kitaban. Crush pagani. Ingon ni Jesus Christ, Matthew 6:19 to 21, Hindi may karelate. lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Let us check our heart, no? Unsang atuang sa kasing-kasing. Ang Ginoo ba gyud ang ginatawag na nakasentro? Ang Ginoo ba gyud ang atuang gihigugma? No? Una gyud nga gugmaon ang Ginoo. Amen. Amen. Labaw sa tanan. Labaw pa gani sa pamilya, labaw pa sa ginikanan ang atong gugma sa Ginoo. Right. Kay taong may gugma sa Ginoo, sayon nga may gugma sa ginikanan. Sayon nga may gugma sa pamilya. Muna nganong gigugma sa bana ang iyang asawa, nganong gigugma ni Brother Lon Sister Inday, tungod kay gigugma niya ang Dios una. Amen. Wadan kini gugma si Brother Lon sa Dios, nahinay po niya ang kawang gugma ni Inday. Kinanglan padako ng gugma sa Ginoo. Amen. Amen. Lord, ikaw ang akong gimahal, ikaw ang akong gigugma, o ang tanan, Lord, nga gibutang nimo sa kinabuhi, ang akong kasing-kasing, kinanglan nakasentro kanimo, o sila may lalong usab sa akong pagpangga o sa akong pagigugma. Dili sila mulabaw. Amen? Sa Ginoo. Check your heart, atong susihon ang atong kasing-kasing. Karon nga naata di simbahan, asa ka atong kasing-kasing. Naka sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. The parable of the rich fool. Di okay, no? Ang sambingay sa buang-buang nga dato. Sabi, no? Pero dato siya. Okay ra guro mo buang nga dato. The rich fool. Let us say this. Kay si Jesus Christ ang nag-ingon rich fool. Kanang buang-buang ka. Si Jesus Christ ang nag-ingon ngano man nagiingnan siya ni Jesus. Sa Luke 12:13 to 20, ang ingon niya, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide inheritance with me. And he said unto him, Man who made me a judge or a divider over you. And he said, Take it and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Verse 16, and he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. Na ay yuta ang dato nga grabe dagaya jud kayo ang kuan ba abot. Magpugas siya og humay, dagaya. Magpugas siya og mais, dagaya ang abot. Magpugas siya og kanang nangka, dagaya gapon. Magpugas siya og dagaya. Bisan unsa yung pugas, dagaya kayo. Kay ingon brought forth plentifully. And he thought within himself, mo na ni siya. Naggunaw na siya siyang kagalingon, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Let us take our heart. Ingon diri, unsa may akong buhaton, no?
Tungod kay wa naman ko'y kabutangan, wanay room, wanay kwarto, nga kabutangan sa ako ang mga abot. Sabi kong bato na ni. Tanaw siguro siya, kung mag-harvest ko sa akong humay, asa man ako ibutang? Unya, napabaya ko'y mga maisan, asa na po ako ibutang? Unya, katong ako mga sagingan, dagang kay, asa na po na ako ito ibutang? Sige, sa kanana siya kong lingon. And he said, this will I do. Resolve na yun. Siya kong lingon. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Kaya inani, simple lang. Gamay na ko nga buos, ako ni siyang kanon. Ako ni siyang bukon. Uya, magpahimo kong dako. Aron tanan akong mga abot, akong ibutang kung akong isulod diya sa dako nga buos nga akong hinimo. Check your heart. Ingon diri, and I will say to my soul, unsa ko na yung gingon, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Mo ni parehas nis panahon nuwa igsoon. The eat, the drink, and the merry. Because they don't know nga na judgment nga mag-abot, they don't know nga ang kinabuhi sa kalimutan is just like a pilgrim. Biyahiran eh. Lang niyo rata din sa kalimutan mga kaigsunan. Ingon sa Ginoo, but God said unto them, thou fool! This night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Ingon ni sa Ginoo, thou fool! Huwag siya ko na nga, ay, basing na yung mga foundation ng mga Christians nga kuhan, akong kuhan dito kuban. Huwag siya ko na ito. Ang niya lang una nga, ako punta din. Kunya, pag maguba na, buhatag dako. Ya, mabutang na dito, manipay na ko. Kaon, inom na lang. Balik siya ko na, kamatay na ko. Di man madala. Hello. Sa pag ipadaan mo na sa lubong, wagin na yung gwardyahan, wagin siya po. Saan na ni mo? Amen? Sa paghiyon mo sawa nga, dahi, padala kita ng kwarta na yan, nagmatay ko dahi. Okay, padala to na, pero naka-chike. Hindi na mo magamit. Kaya yung mga cash do, ngala sige. Imuha na tanan. Mga kigsunan, punta na, paano na sila nga, nabakay mga foundation no, nabakay mga buluhaton, nabakay bata nga makaluluoy, nabakay mga cancer nga mga tao, cancerous nga mga tao nga kinanglag tabang, pwede ko dito makalalay. Wag yun. Kidaghan naman jud ka ni. Ingon man nga daghan na jud kayo. Yara gyapon ko balingon. Ang yang kuno na exhort. Mga kaigsunan, maybe God today will talk to us. Is our heart naabag yun ang Ginoo nga nakasintro kanunay sa tanan natong mga buhaton. Hello. Sa ato ang paghigugma, sa atong pagpangga, sa atong mapagmahal, ang Ginoo naabag yun na mao'y nakasintro, nakauna sa atong magsingkasing. Amen. Amen. We see the other people that surrounded us, or we look on them. Kita ba itong tao nga magluoy po ta, Lord? Unsa kay kinahanglan aning mga tawhana, Lord? Kinahanglan ba ni sila, Lord, nga suginlan? Kinahanglan ba ni sila, Lord, nga sultian? Unsay akong buhaton as your children? Ask God, check your heart. Amen? Check na ito atong magsingkasing. What have you learned from this parable and how can you relate it to yourself? Saka, nakarelate na tayo, na-relate ito ng parable? No? Ang sabot ka, ang atong mga pangunahuna, no? There is no wrong to be diligent, to work hard for your family. There is no wrong with that. Wag tao mubadlong sa Ginoo nga mubadlong sa tao nga maginana. I-encourage magani sa Ginoo. Kay ngon pa ni sa Ginoo kang Pablo dito sa kang Timothy, ingon niya, ang taong dili makabalo mo provide sa iyang pamilya, mayo pa ang infidel. Mayo pa daw tong unbeliever. Kundi na ma-provide. So, ingon din sa sulatan, there is no wrong na maningkamot ang tao para sa iyang pagkinabuhi ng kalibutan. Pero ang atong kasing-kasing kinanglan lang natin i-check kung asa siya nakasintaw.
Mugay nang ingon pa ni Pablo po, the money is not sin. Ano sana? But the love of the money is the root of all evil. Root of all evil. So diha na ang sala kung igugmaon na nato ang sakit. Now, let us take our heart as a pilgrim atong tanawon on this parable. Lord, unsa pud nga klase nga maghuna-huna ang akong kasing-kasing nining kalibutana sa akong pagbiyahe sa akong kinabuhi. He never saw beyond himself. He never saw beyond this world. Wala niya kitan-aw nga unsa kang uban? Unsa kang mamatay na ko? Wala siya na no? Kung nakita niya ang parabol, bakit? Pwede, unsa kaning uban, no? Uban tao ba? Gawa sa kuha, okay naman ko. Unsa kaning sila po? O bisig mo, asamtang nagkaon ko, napod ka sila gikaon? O may nga po siguro na sila, di po na ako na responsibilidad. Masing mahana na po ni kay, daghan mo ikarason. No? If we will give reason, there are a lot of reasons. Amen? Pero kung tan-aw nun mo, sa mas magtan-aw sa Dios igsoon, naagyoy kausaban o naagyoy kalayan. Muna usahay di masabtan sa uban. Pero ang taong nakasabot sa Dios, masabtan yun niya ang imong pagbati. Amen? Colossians 3:2, ato masahan daw, Seth, begin. Your affection on things above, not on things in the earth. Okay, ingon pa sa Colossians, ang atong pagbati, ato ang ibaling gyud sa babaw, dili diri sa kalibutan. So dili pud pasabot nga di na tamling kamot, no? Kung nga waling pastor, kirte di mong kamot. Dai pag kuansa dito dai pag guna, ay nakadungog lang kas waling pastor ganiya. Ingon ni pastor, set your affection on things above. Sagdi na dra. Dili na na. Ang punto diri is your feelings, your heart ba na dili gyud pang kalibutanon ang pagbati, kundi ang panan-awon kanunay sa mga langit ng butang. Amen. Clinic. Kung masakitan ta o kapuyang ta sa atong pagbiyahe, di ba? As a pilgrim, pwede tang makulaps. Pwede tang maluya. Ingon ni Jesus Christ, ang atong clinic nas Jesus. Ingon ni Jesus Christ, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pero nang ginong kapoy na kasi mong biyahe. Di, RIP na ka. Joke lang. Dili, no? Kapoy na ka. Tagaan ka kapulayan ni Jesus. Amen? Siya ang magpay-pay-pay-pay nimo kung giikan ka. Amen. Amen? Pwede na mo di mo maipay. Sa inyong espiritanong kinabuhi. Amen? Pero sa inyong luwas na dapat, okay ra, kaikan man. Pwede ra. And are heavy laden, and I will give you rest. So there, na clinic mga kaigsunan. O ang clinic mo ang atong Kristo. Siya ang nagapangagda. Kung gikapoy na ka sa imong pagbiyahe, sa imong kinabuhi, kung na'y mga kaluyahon, kung na'y mga kagulanan, kung na'y mga kalisod, sulod sa clinic. Tambalan ka ni Jesus. You need counsel. Jesus is the best counselor. Isaiah chapter 9, verse number 6. For unto us a child is born, and unto us a son is given. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the Everlasting Father. So, ana ang atong Ginoong Jesucristo mga kaigsunan. Duol ta sa clinic nga si Jesus. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. That's Jesus Christ. Words for all of us. Now, as a pilgrim, what will you do? As a pilgrim, sa imong pagbiyahe, kinsa imong sundon? Jesus. Follow Jesus. As a pilgrim, follow Jesus. So, inani lang kasimple. Light of the Para masayon, kung di na ito tuminduan ng uban. As a pilgrim, follow Jesus. Ingon nga, langyaw, sundon si Jesus. Sundon si Jesus. Number 2. As an athlete, ato masusan. Ingon nga atleta. A life's journey, God calls life as an athlete. Gitawag niya ang kinabuhi, murag atleta ni siya. Hello. Kinsa may mga atleta din eh. Na ba yung mga atleta? Kagig boxing, kagig lumbagdagan,
varsity, diba? No? Varsity is kaon. Luton ni. Siguro yung varsity is kaon, no? Like naa pa siguro na, apil na ko na sa una ba? Ingon sa Hebrews 12, 1 and 2, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Na ay clouds of witnesses, na mga nagtanaw, na mga audience. O kining mga audience, morning mga tao nga nasa Hebrews chapter 11, nga gitawag ni sila mga heroes of faith. Moni ang mga tao nga sila si Moises, sila si Abraham, nga mautong mga tao nga si Abraham gipasunod sa Ginoo, wa masayod kun asa danon mituman misunod. Si Moises sa pagtabok sa ginatawag na to Red Sea, gipikas ang pulang dagat ug nakatabok sila ug naglakaw sa usama sa usa ka mamalang yuta makigsunan. And then, ingon pa sa sulatan, mga early Christians, nga gipangkabas sila, gipangpatay, pinagis pag-jinso mga kaigsunan. They were called as the heroes of faith. And they are the compass, they are the clouds of witnesses. Pero nga, let us lay aside, tulog kabutang, imuuni mo sa natlit. Lay aside every weight. Karang makapabukat sa imuang kinabuhi. Kuha na. Ipasap-sap na sa Ginoo. Amen. Karang ganing, makapabukat sa imong pag-alagad sa Dios. Hala, ipasap-sap sa Ginoo. Ay kadlok sapsapan. Amen? Amen. Ang kamunggay bitaw ang imong puringan. Lapyo mo kayo sana. Ikaw man. Ay papuril. Amen? Papuringan. Ato, sapsapan. Lay aside every weight. Karang mga nakabukat. Ala ko, Lord. Kuhaan mga nakapabukat na ko, Lord. Lord, adlong Domingo, Lord, bukat yung kay Lord na ako ang magsimba, Lord. Tungod kay naam, ang dagang bisita nga mag-abot. Iyan po, sige, no, pangwaon lagi natin ang mabisita ninyo. Unsay mga nakapabukat, iyan po, sa Diyos. Siya rin bahala ang itag pamagi. Nagsgrasya. Di po rin nga, ako yung itag pamagi. Pag-abot na na, di, waldan ko na. Siya ro. Di, nana. That is not God's way. Amen? Hinumdum ko, Bible study, may sa una, Bible student pa mi. Kami Bible student sa una sa parada. Bisan asa, katuan mo, may ka na mo ng Palili Tiger. Ito sa Palili Tiger, kan, panada, uskom, mag-bike mi. Gabi hindi ko na. Kaya sugod na ng Bible study, mga alas 8 man. Uli ba na, gabi din kayo, bike lang na. Bible study. Bible study dito, may anak tong kuan, actually, pagkumangko na lang to siya. Nasa ubos dako mang balay karaan ba balay sa ilang gikanan unya nato yung mga namuyo po sa ubos nya among Bible studyan katong iyang iyaan nya ang kontak na mo ato membros parada diakonos parada nya kanang kan ba kanang Christian maldito pud nga na Christian ba nga gabi na karon hantod karon nahimog yung kauban sa ministry pag humana mo Bible study nagsige mig Bible study to sa taas Bible students ba may nagsingit-singit to yung ikagaw. Pag umangko na itong Bible studyan ba? Ikagaw atong nagjakuno. Nagsingit-singit, itong buga. Kana, wali-wali na na. Diyos ray kiapas, anak. Sige, Bible study. Sige, sige dito sa ubos. Dako bang balay? Karang-karaan nga balay ba? Karang, wali-wali. Tawa na ron. Dagko kinagkaon. Siya, ubog na. Biting ubuga. Waka guwanta itong jakuno. Yung ikagaw. Yang ginaw, yun niya ay pag ginanahan, kaya bisag ligoon, di ba ka Diyos ba? Isang ligoon, di ba ka isang kabalig Diyos? Yun niya, kinidiri sila, nagpapasari, hindi, pulong gila sa Ginoo. Yun niya, ako pwede ba hindi maginom dire? Bisag lumsan, di ba ka isang kabalig Diyos? Mga kaigso na usahay, bugawas gining kan, kining mga kabukaton usahay, no? Kabukaton. Muna yung ili aside kay bisod na, no? Kato kinabusukol magkita. Pero kay ang tabag sa Bible, li aside. Amen? Say lang yun, di man kung makontrol sa siguro, no? Di makontrol tungkol kay sa sige siguro kuhan dyan ba? Kay sikag
Kami sa una, magdaman ng ilustrasyon. Na, hell, ada, yun na. Sulat ka itong mga gitudlo na niya. Utang na dito. Ang kuban lagyan na, mag-iga-iga, daghan pa na. Klase nga kuan, mga magian. Basta when it comes to preaching the word of God. Pero napo na yung gamitan ng Ginoo nga usay muratag malipay nga murag dili ba. Si Jesus Christ, wa siya malipay giputla ni Pedro si Malcos. No? Nana gyud siguro, pero kadto murag makapil ka nga murag malipay ba tani na kay klamanan ta. Pero ang output ato mahimong dili tama. Ang sigurado kay para kan Jesus ba. Pero kano ginaginingnan po na mo. Sige lang, sagdi lang ko na. Kung nung, anong doon, nung mo doon, sagdi lang ko na nung. Total, tinod na lang gingon. Sagdi lang gingon. Grabe mo po pita bisaw na kay buinom gimig Diyos. Uy, kay sa Bible School in town. Baik na bagay. Makuan. Muna-muna magkitaon dito sa mua. Pila na kita 165 ang kuan simana. Nag-jis ang kilos bugas mais. 10 kilo ra niya. Mga on, 10 po ka buok. So, ni mo na. Di pa kabot sa semana niya. Kung mahurot na, ingnon naman ka nga pag-ampo mo. Narami makaon. O, di katagan, pampo na, pag-ampo mo. Tapos ko na ano, para mo kusog itong pag-ampo. Pag-ampo, Jed. Pag-ampo. Pero, God is so good. Amen? As an athlete, na ay ili-aside na to, ang sin, no, ang makapabukat, kaya mga sala, na ipasapsap, ay gadlok, masapsapan ng sala. Ikining sala, ingon pa ni Moses, pura season mo gani, malipay ka kajutra, pero ang ipag-antos ng gaya. Diba, kajut, lipay ka, buhat kayo sila, lipay kayo. No kajutra, ang imong antosan, berting, dakuha, lintang asa. Sumuna ingon niya, iwakli na, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Jesus, una, lay aside, and then ingon diri, run with patience, and then look unto Jesus. Now, as an athlete, kinanglan, prepare well. Andam ka kanunay. Amen? Andam bata, nga mo salmot sa lumba, sa kinabuhi. Andam na mo? Amen. Unsa ka takaridi. Ingon pa sa 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Kining pag-exercise sa physical, nagyapon na ginansya. Hello? Nagyapon na ginansya kay, mayo man na, ang tambok, mamayat. O ang payat, manampok. Di siguro manampok ko eh. Basta kay ang profited little na kay ginansya gyud nga makuha pero gamay lang. Kay ngano man mamatay bisa kun sa gapon ka kuan sa imong lawas dili mamatay ra gyapon ka. Pero ingon diri sa Bible, godliness is profitable unto all things. Kung magkinabuhi kang Dios nun, magkinabuhi kang minadlukon sa Dios, kung magkinabuhi kang matinumanon sa Ginoo, mao na siyang kinabuya nga makadayeg sa Ginoo sa tanang bahin mga igsunan. Having promise of the life that now is and of that which is to come. Sa kinabuhi karon ug sumabot na kay ginansya nga maangkon mga igsunan. Prepare well. Ang pangutana, how did you prepare yourself as an athlete? Athlete. Walay ano? Unsa man kuno nimo pangandam ang imong kaugalingon imong atleta. 1 Corinthians 9:24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. Now, ang pagpangandam nasa Ephesians. Ako sa explain kadyo. Ingon sa Bible, wala ba mo, nasayod ba ka mo, nga kamo, that they which run in a race run all. Kinanglan daw, wala ba mo nasayod nga ang tanan nga midagan daw sa usa ka lumba, dapat mudagan ang tanan. Nabay ka na ang kuan nag marathon nga, di pwede mudagan ang uban? Wala no. Dagan yun. Unya ang kuan yun na pag 3 kilometers, 4, 5 kilometers, 10 kilometers, dapat tumanon yun mo. Unya, sa nagdagan ng lumba, isa ra ang makadawat o price, isa ra ang kadawat ganti. Suran, that sini obtain. Dagan ka, aron makadawat ka ganti.
Pero ang imong kinabuhi ni kalibutan na igsoon, gikumparar siya sama sa lumba, sa dagan, nining kalibutan na, apan ang nindot dire, kay bisan hinahinay ka nga nagdagan, unya nagpadayon ka, unya moabot ka sa kanan, madawat ni mong gantis, Ginoo. Amen. Hinay-hinay og dagan diha sa lumba sa kinabuhi. Unsaon imo pagpangandam? As athlete, we must focus on Jesus. Oh, wala ko na sulat din, no? Ato na lang basa karon. Ephesians chapter 1, chapter 6, verse Actually, verse 11 to 18. 8. Sa Ephesians, ato basahon, pulong sa Dios. Ano po makuan? Okay. Ang ingon sa pulong sa Dios, ato ning dalion. Verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the walls of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand, to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Inanin eh. Ako nila explain, taas mo tayo. Ito sa edit. Ang pagkumparar sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung saan mo mag-prepare, isuot imong armor of God. Ang armor diri sa Ginoo, gikumparar ni siya sa mga sundalo, sa mga Roma sa unang igsoon. Naa sila'y bakos, dipinsa diri, kay tinipasay man. Naa sila'y helmet, naa sila'y breastplate, diri kung matigbasan sila diri sa liog. Naa sila'y panangga, diri. Sa pagito, pit shot, na sila'y kung sa ilahang tiil. Kung tigbason sila, naagyapon sila'y dipinsa. Grabing dipinsa, no? Mamatay, magyapon. Pero grabing dipinsa. So, ingon diri sa mga sulatan, gamit ka og ang imuhang isulot ang whole armor of God. Unsa man kuno? Una diri, number 1 is, gird your loins about with truth. So, ang imong ibakos, mao ang kamaturan. Ang imong ikwintas, mao ang pagkamatarong. Ang imong dipinsa sa imong tiil, mao ang pagwali sa maayong balita. O ang imuhang ginatawag na taming. Katong taming nila nga sir, ganina na. Ingon niya, mao na ang imong pagtuo. Ang taming mo imong pagtuo. Kung gusto kang magpinadaogon, o magpukad, o magpildi mo, ang gawang siyawa, mga kaigsunan. So na kay sagang-sagang. Muto Jesus, gipangsagang niya tanang atake siyawa. Amen? Rugwa ka ato'y sagang. Dala ka. Amen? Kaya ang tentasyon baya, bisan asa mga kaigsunan, no? So, inana ang pagpan ni Jesus. Last. Dito. As an athlete, we must focus on Jesus. As a pilgrim, we must follow. Tulo lang F. 3F. So, mato mo sa Digos, na 3F dito. Sa Davao, na 3F. Pinundumin yun yung message. Una, as a pilgrim, we must follow Jesus. As an athlete, we must focus on Jesus. Last, katapusan. Ako nang tiwason kay ano. As a warrior. Warrior ta? Magaling-galing doon, no? Tuloy ta warrior nga katong tinatawag nga to nga mga maoy. Hindi, warrior ka. Ang warrior na ay kira. Ang imong himuon, fight hard. Away gyud nga, away. Amen? Pakigbisugan ni mo igsoon. Pakigbisugan ni mo bisan dugay mo walis, pastor. Amen? Kaya total, mapit naman yun. The use God's armor, mo na no? Use God's armor. How do you fight with your true enemies? Amo na ini ang sa Ephesians. Kung saan na mo pag-away, ang imong tinuod nga away. Kung saan ninyo pag-away, gamiton ra ninyong pulong sa Dios.
Actually, ang tinuod ninyong kaaway, ang yawa. Hello. Pananglitan karon giaway kas mong silingan, actually, ang yawa mo nag-awa, nakikaway nimo. Yaway kas mong silingan, dili ka ang silingan nimo mo nag-away, ang yawa ana nga nag-obsess iya ha. Dula dito, ina dito nga nagatuo ko nga dili ikaw ang akong kaaway pero ang yawa. Ano, awayon kay tama na. Diba? Diba, pagtigbas ni pagtigbas ni Peter sa kang Marcos, kung sa ingo ni Jesus kang Peter, guilty behind me, Satan. Diba? So kung awayon ka, ino na mo, guilty behind me, Satan. Kung awayon ka, tintalon ka, guilty behind me, Satan. Amen? So, ang tinuod mong kaaway, dili unod nun, kundi ang yawa. Amen. So, imong pakigbatukan ang kaaway mong yawa. As a warrior, kung sa imong baton, we must have faith in Jesus. Number 1, follow Jesus. Number 2, focus on Jesus. Number 3, faith in Jesus. You must have faith in Jesus. So, 3F, mga kaigsunan, as our life on earth is just like a journey. It is a journey of life. So, kinahanglan na to ang pagkipiso. As a pilgrim, as an athlete, as a warrior. Final challenge is us read it all together. Live, begin. Live only for an audience of one God. So, bisan asa ka sa kalibutan, mutaingon pa rin sa Sunday school, kita ka sa Ginoo. Live only for an audience of one God. You know, Lord, you are my audience. Lord, ikaw yun ang nasayon sa tanan. So whatever we do, we cannot please everyone. We cannot please anyone. But try and work hard to please God in your life. Because there is only one audience. Mao ang Ginoo. Let's pray. Father, salamat that a life's journey, we need to follow you, we need to focus on you, to have faith in you, because you are our master. You are the one who is able to help us in times of difficulties, in times of hardships. Lord, we should always rely on you. So bless us today, Lord. Bisan pa Ginoo sa magpulong yun Ginoo nga among nadunggan. Dalayan ka, Jesus. Amen.